Hello at welcome sa aking channel. Ako po si The Igorot Investor, isang Filipino-Canadian na kasalukuyang naninirahan sa Vancouver. Ang purpose ng channel na ito is to document my savings and investing journey sa Pilipinas at sa pamamagitan ng aking savings at kita sa investments ay makapagbigay ng tulong financial sa nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa pangyayari. So, kung ready ka na, let's do it! 4 katao na ang nabigyan natin ng tulong financial sa unang 2 buwan ng taong ito. Una dito si Anita ng Rodriguez Rizal. Siya ay nawalan ng trabaho kaya ilang buwan siyang di nakabayad ng kanyang bill sa kuryente na nagkakahalaga ng higit 4,000 pesos. Ito ang dahilan para bigyan siya ng notice of disconnection kaya agad natin pinadalhan si Anita ng 7,000 pesos para mabayaran niya ito bago yung disconnection date, at may natira pa siyang panangbili ng bigas at groceries. Ang pangalawa ay si Prima ng Baguio City. Siya ay isang nursing student ng Baguio Central University. Galing siya sa isang mahirap na pamilya at marami silang magkakapatid, kaya di kayang tustusan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral. Pero matalino si Prima, sa katunayan isa siyang Dean's Lister noong nakaraang taong, at gusto niyang makatapos sa pag-aaral kaya humingi siya ng tulong sa akin para sa kanyang tuition fee. Noong January ay binigyan ko siya ng 10,000 pesos para makapag-enroll, tapos last month ay binigyan ko siya ulit ng another 10,000 pesos para sa second installment ng kanyang tuition fee. Ang pangatlo ay si Luz ng Naik, Cavite. Siya ay isang lola na may inaalaga ang 2 minor de edad na apo. Ang kanyang mga apo ay ulila na sa ina at ang kanilang ama naman ay may iba ng pamilya, kaya siya na ang bumubuhay sa kanyang mga apo. May maliit siyang pwesto sa palengke na siyang pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin, ngunit sa kasawiang palad, siya ay nadulas sa kanilang banyo noong buwan ng Enero, at nagtamo siya ng broken bone sa kanyang hita, dahilan para di na siya makalakad. Dahil dito, tumigil muna siya sa pagtitinda, kaya humingi siya ng tulong financial para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at pagpapagamot. Noong January ay binigyan ko siya ng 8,000 pesos and another 10,000 pesos noong nakaraang buwan. At ang pang-apat ay si Christine ng Tadjan, Mountain Province. Siya ay isang dalaga na gustong magtrabaho sa ibang bansa, pero wala siyang sapat na pera para sa requirements at processing ng kanyang papeles, kaya ang sabi niya ay kapalmukha siyang humingi sa akin ng tulong financial. Binigyan ko siya ng 21,000 pesos para makapag-umpisang kunin at ayusin ang mga documents na kailangan niya. There you have it folks, sana lumago pa ang ating investment para marami pa tayong matutulungan. Anyways, ito po ang summary ng ating charity work sa unang 2 buwan ng taong ito. Nakapagbigay na po tayo ng 66,000 pesos na tulong sa 4 na maswerteng beneficiaries. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Oo nga pala, dahil maliit pa ang aking investment sa Pilipinas, syempre maliit din ang earnings kaya karamihan ng pondo sa charity fund ay nanggagaling pa sa aking income dito sa Canada. Meanwhile, ito po ang update ng aking savings and investment sa Pilipinas. Ang total assets ay 743,908 pesos, at 50% nito ay naka-invest sa stock market. 21% ay naitabi as emergency fund, at 14% ay nasa time deposit. Another 14% ay para sa charity program. Sa income statement naman, higit 70% ng kita ay galing sa capital gains, at ang iba ay galing sa dividends at interest income. Ang net income ay inaasahang tataas ng malaki sa buwan ng Marso dahil maraming kumpanya ang nag-declare ng dividends. Sa balance sheet naman ay makikita na ang total assets ay equal sa total equity dahil wala tayong liabilities. Yan po mga kaibigan ang update ng aking saving and investing journey sa Pilipinas at ang kaakibat nitong charity program o ang pagbibigay ng tulong financial sa kababayan nating nangangailangan. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video, at mabuhay tayong lahat. Adios!